Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel, Ang Kuya ng Dingeng. Ang pagninilaya natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verses 12 to 16. Nang nasa isang bayan si Jesus, may isang taong tadtad ng ketong doon. Nang makita niya si Jesus, nagpatira pa siya at nakiusap sa kanya, "Ginoo, kung gusto mo, mapalilinis mo ako." Kaya inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Nang oras ding iyo'y iniwan ng ketong ang lalaki. Inutos sa kanya ni Jesus, "Huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka at maialay alang-alang sa iyo ang handog na iniutos ni Moises para magkaroon sila ng patunay." Ngunit lalo namang kumalat ang balita tungkol sa kanya at pumunta sa kanya ang maraming tao para makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Kaya madalas na mag-isang pumunta si Jesus sa mga ilang na lugar para manalangin. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Hesukristo. Munting pagninilay. Nakatawag pansin sa akin dito yung sakit na ketong. Dahil sa karanasan ko, meron akong experience dito. Dahil nung novitiate ako, nagkaroon ako ng pastoral dito sa kanila. At noon talaga, parang ang ketong ay nilalayuan ng mga tao, pinandidirian, iniiwasan at isinasang tabi sa lipunan. Parang katulad rin ngayon ng mga taong nagpapalimos sa lansangan, at karamihan dito ay mga seniors na walang pinagkukunan ng pagkain kundi mamalimos. Marami ang ganitong kalagayan na nakakalimutan ng lipunan. Kaya iniugnay ko ito sa pagninilay na ang simbolo ng ketong ay hindi naman talaga pisikal lang, kundi taong nangangailangan at napag-iiwanan sa lipunan o pinandidirian. Minsan dito ang mga informal settlers at minsan mga seniors na rin. Minsan ang tingin ng mga tao sa mga senior citizens ay mahina, walang tulong sa pamilya at lipunan. Ito ay maling kaisipan at maling pananaw. Kaya sa panahong iyon, napakaganda ng naging attitude ng may sakit. Sabi niya, "Ginoo, kung gusto mo, mapapalinis mo ako." Isang matibay na pananalig kay Jesus. Kaya nakita ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Kaya biglang sinabi ni Jesus, "Ang nais ko, gusto ko, luminis ka." Ang kalinisan kay Jesus ay kaligtasan at kaginhawahan. Ito ay isang, kung titingnan natin sa physical na kalagayan,
Nais ng Diyos na maligtas sa sakit at magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Sa emotional naman, magkaroon ng kapayapaan at katarungan. Sa ecumenical naman, sa pang-ekonomiya naman, nais ng Diyos ng sapat na pamumuhay at walang naghihirap. Sa kultura naman, ang pagtanggap sa komunidad at lipunan ng mga isinasang tabi. Pangarap ng Diyos at nais ng Diyos ng dalisay na layunin at tunguhin, tapat at makatarungan na layunin. Kaya sa ating pagbabago, sa ating pagnanais na mabago ang ating buhay na puno ng pananampalataya, nais ng Diyos na maging tapat at makatarungan sa ating ginagawa. Gusto ng Diyos na luminis tayo, pagbabago ng pananaw at pagtatalaga ng sarili sa gawain. Ito ang ninanais ng Diyos para sa atin, at sa aking pagninilay, ito ay isang call to action upang sa ating mga gawain, sa ating pang-araw-araw kung saan man tayo naroroon at anuman ang ating ginagawa, pamilya, ating gawain sa bahay, mga trabaho, nais ng Diyos na malinis ang ating intensyon. Nais ng Diyos na tapat at dalisay na paglilingkod. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana magkaroon tayo ng isang malinis na pag-iisip at konsensya. God bless po and have a nice day.